Okay, for today's video, ayan, naglilinis na kami sa aming bagong tulugan sa pinagawa na kwarto. Ayan, nag-umpisa na kaming maglinis para makalipat na kami na matulog. Hindi na kami matutulog doon sa sala kasi tapos na. Pinabilisan ni Ate Inday ang trabaho para malipatan na namin kasi siguro naawa siya sa amin kasi kami nasa sala lang natutulog. Habang kami nakahiga na sila nandiyan pa rin sa sala nanonood ng TV, kaya ayan, siguro naawa na siya sa amin, mag-asawa na nasa sala lang kami natutulog. Kaya ayan, pinabilisan nga na sa trabaho para hindi na kami matutulog doon sa sa sala. Ayan, naglilinis na kami niyan, at habang naglilinis kami, meron kami pausok doon sa labas kasi yung mga winawalis-walis na dahon ng mga kahoy, ayan, pinagsigaan na para habang kami naglilinis hindi naman pumapasok yung malalaking lamok kasi medyo maraming lamok sa banda rito sa aming pinagawa ng kwarto. Dalawang kwarto yan. Nilinisan ka muna kahit lang kasi kahit maliit lang ito, pero malinis, kailangan malinis kasi sayang naman pag hindi mo nililinis kasi maganda kaya ang paggagawa ng kwarto. Isipin mo lang, maliit lang ito, may ginawa ng dalawang kwarto kay Ate Inday kasi yung isa. Kahit kanya lang kalit, pero malaking nagasto na rin nila. Almost 200,000. Nagtanong ako doon sa mga panday at yung nagpagawa talaga ng kwarto. Ayan, lilinis muna tayo para pat na tayo mamayang gabi. Yan, para naman yung paglilinis namin yan araw linggo. Ayan, hindi pwedeng hindi namin linisin. Kailangan matapos namin ang kalahating araw kasi magsisimba pa ako. Kaya ayan, magtulungan kaming dalawang mag-asawa para makalipat na kami mag-asawa dito. Kasi naman, nakakahiya naman pag tayo natutulog lang doon sa sala doon sa tabi. Ayan, ang asawa ko. Kaming dalawa lang na tutulungan dyan. Maya-maya kami maglipat pa ng mga katri kasi mali ang pagkalagay. Yan, hatsing na kasi medyo mabaho, maamoy pa ang meron ka pang maaamoy na pintura, kaya hayaan na lang namin yung mga amoy-amoy dyan, makalipat lang kami. Yan, tinatanggal niya yung headboard kasi ilipat yan dito sa kabilang kwarto, ipagpalit namin kasi wala pang kwarto. Binili na yan para mailagay kasi nga para hindi mahirapan ang pagpasok sa kwarto kasi malaki yung katri, kaya pinasok na. Ang problema, ayaw kasi ni Ate Inday dito sa kwarto na to. Sabi ko sa kanya, siya ang pumirmi dito, ayaw niya kasi may bintana daw, baka daw siya titingnan dyan sa may bintana, baka daw sisilipin siya. Sino naman kaya ang sisilip? Kaya yan, ililipat namin yan doon sa kabilang kwarto kasi yung pinaglagyan ng katrin na yan, kami daw ang matutulog. Diyan daw kami pipirme, kaya ayan, ililipat namin. Kaya tatanggalin ng headboard kasi pag hindi tinatanggal yan, hindi yan lulusot sa pintuan. Kaya nga binili wala pang ginawang kwarto, kaso ayaw naman niya sa kwarto, kaya ililipat doon sa kabilang kwarto na hindi eskwalado.
Yung kabilang kwarto kasi, yung sa bandang dulo is malaki, tapos paliit kasi. Pero yun ang gusto niya kasi wala daw bintana. Ayaw niya may bintana kasi daw baka sisilipin. Kaya yan. Pupunasan ko muna yan kasi maraming mga alikabok. Habang sila nagtatrabaho kasi nandyan pa yan. Kaya nandyan na yan. Kaya nga para hindi nga mahihirapan ng pagpasok. Kaya ipinasok namin. Ayaw naman niya sa magandang kwarto kasi daw may bintana. Kaya ililipat na lang siya dito. Ililipat namin. Kaya kailangan tanggalin yung headboard. Kasi pag hindi tinatanggal, hindi yan lulusot. Yan. Aming ililipat yan sa kabilang kwarto, pagpalitin yung isang maliit na katre. Kasi yung sa amin yung maliit kasi meron namang dalawang katre din. Sayang din naman kasi yung katre na hindi namin gagamitin kasi matibay na kahoy. Tawag sa amin yan tugas, yung mga lumang mga katre nila doon sa pinag-iwanan nilang bahay. Yung pinag-iwanan namin doon, yan ang kagamitan nila, yung mga katre, kaya yun ang gagamitin namin. Nag-iisa kami. Yan. Ligong-ligo na kami sa pawis niyan. Yan, pinapawisan na kami ng maraming singot. Pupunasan ko muna bago ilipat doon kasi tapos na siyang nag-map sa sahig. Siya ang nag-map. Ako naman yung namumuna sa lahat, pati yung mga pinto, pupunasan kasi maraming puti-puti. Kasi habang nagpipintura sila, bago pinturahan, kinikis-kis muna nila. Kaya ayan, maraming alikabok. Kaya yung katre na habang sila nagtatrabaho, puro alikabok. Puno ng alikabok. Kaya punasan muna bago ilipat sa kabila para ready na. Kaya yan. At ako'y magpunas muna sa mga pintuan kasi namumuti nga. Kaya ayan, punas ng punas. Sige, magsikap ka ng magpunas dyan para naman makalipat ka na. Hindi ka na magtitiis doon sa sala na habang ikay natutulog, mayroon pang mga tao nakatingin sa iyong ikay nakahiga na. Ayan. Hindi naman pwedeng hindi ako maagang matulog. Hindi naman pwedeng hindi ako maagang humiga kasi pagdating ng alas 4:30 ng madaling araw, kailangan ako'y bumangon kasi mayroon akong papasukan ng alas 5 ng umaga. Kaya kailangan 4:30 gising na ako kasi pagkagising, pagkabangon, magdasal, pagkatapos magdasal, nag-CR, pagkatapos nagkape, pagkatapos bihis, ayan. Mga 10 minutes to 5, yan, makaalis na kami dito kasi medyo malayo-layo pa, siguro mga 3 kilometers. Kaya minsan pag dumarating ako doon, mga 5:10, 5:15, ganyan. Kasi hindi naman masyadong malakas magpatakbo ang asawa ko ng motor. Kailangan, hindi naman siya kastasiro nga driver. Kaya ayan, aking lilinisin muna lahat kasi para pagsimba ko, tapos na. Pag uwi ko ng magsimba, pag hinapon na ako, ay wala nang problema kasi ready na yung higaan. Kaya ayan, ating nang tatapusin at bibilisan para naman makapagsimba na. At dito naman ako sa CR. Yan, kasi pagbago, medyo matagal ka dyan sa CR kasi meron ka pang kikis-kisin ng mga simento na nakadikit. Ayan, hindi pa nagamit yung bulb na yan ha. Baka magtaka kayo na hindi na ako gumamit ng mga guwantes na yan. Kasi talaga naman pag naglinis ako, hindi naman ako gumagamit ng guwantes. Kasi hindi ko naman sinasawsaw yung kamay ko dyan sa bowl kahit ginagamit na yan. Kasi ang sinasawsaw ko dyan, yung brush ng bowl. Kaya ayan. Pero yan, hindi pa yan nagamit. Asikasuhin pa namin yan mamaya. Pagkatapos maglinis, lalagyan pa ng shower curtain yan.
Nauubos kaya ang aking kuko dyan sa kaiis-is ng mga semento. Kasi naman pag binabras ko ayaw matanggal kaya kinukuko ko. Kaya yan, linis-linis dahil kailangan linisin na mabuti dahil kami lang naman ang gagamit niyan. Yan. Kaya kailangan malinis. Kasi para naman pag gumamit tayo, hindi ka maririndi. Kasi naman kahit mahirap lang ako, pag yung CR na lagi kong ginagamit tapos meron ibang gagamit tapos masundan ko na yung sahig, marumi, kasi yung sinilas, pinapasok. Ayan. Maano ako dyan kasi linis ako ng linis tapos pag iba ang gumamit, hindi nakakakita na malinis bago sila pumasok. Kailangan pag pumasok tayo ng CR kahit saan, pagtingin natin na marumi, paglabas natin, pagtingin natin na malinis tapos paglabas natin na dumihan tapos tayo ang nakadumi, kailangan linisin. Ganyan ako kasi. Kaya pag ako'y nakasunod sa kanila, pag sila sumunod sa akin, walang problema, malinis. Pero pag ako sumunod sa kanila, marumi. Kaya yan. Kasi meron kaming pinagawan din naman ng sariling CR. Kaya para pag nandito na tumira yung may-ari, yung isa, yung si Ate Inday, di kami lang dalawa ang gagamit sa CR. Kaya yan. Linis-linis time. Yan. Masarap maligo. Malaking tabo ang pag-ipunan ng tubig. Para pag halimbawa mawala ng tubig, pwede kaming maligo. Kasi mayroon kaming naipon. Yan. Linis-linis na. Yan. Para naman kuminis tingnan. Pero hindi kaagad-agad natatanggal ang lahat ng mga semento dyan. Mayroon pang medyo makapal ang pagpatak ng paggamit nila, pagtatrabaho nila. Kaya sa susunod naman matanggal din yan lahat pag palagi kang naglilinis. Ayan. Yan. Tapusin muna natin ang paglinis. Kasi pagkatapos nyan, mayroon pa kaming ibang lilinisin. Yan. Pinapawisan na ako ng maraming singot dyan. Init kaya sa loob ng CR. Ayan. Linis-linis. Ligo na ang tiles. Sige, ligo. Para kuminis ka naman. Ayan. Sige. Oh. Masarap maglinis, maganda maglinis pag yung marami kang stock na tubig. Uubusin ko kasi yung yung malaking balde na tubig, uubusin ko yan para mapalitan ng para mailabas ko muna yung balde kasi pag hindi ko yan inilabas, hindi yan malinis ng mabuti kasi nakabara. Magbiabras pa ako dyan sa sahig kaya kailangan ubusin ko yung tubig para mailabas ko yung malaking balde. Okay. At lilipat na naman tayo. Ayan na. Diba? Malinis na. Ayan na. Lahat ng lababo na pagtutbrasan. Yan. Nilinis ko na yan. Yan ang patungan ng aming mga shampoo. May shower doon. At yan. Binalik ko na. Yan. Binalik ko na yung lalagayan ng mga sabon. At saka yung balde na malaki. Diba? Malinis na malinis ang bowl. I-maintain ko yan na ganyang kalinis. I-maintain ko yan kasi kami lang naman ang gagamit. Kaya yan. Ang balisala-sala namin maliit. Nandyan nakalagay na yung lamis. Pero iuurong yan mamaya. Yan, may nakapatong pa na kagamitan na dapat dalhin doon sa may CR. Yan. Ayan na. Tag-iisa kami ng top 3 ng asawa ko. Kasi maliit lang. Hindi pwede magkatabi kami niyan. Kaya tig-isa na lang kami. Maghiwalay na lang muna kami na matulog sa gabi. Yan. At yung isa, ayan.
Yan na ang ano. Naghihintay na yan sa higa dyan. O, diba? Yung sinabi ko sa inyo kanina, hindi pantay ang kwarto na yan. Ayan, o, ayan, o. Yung bandara doon sa ulo na ang malaki. Kasi hinati yan, kaya, ayan. O, ngayon, ayan na, ang aming higaan. Pinagtabi, kasi pagpasok ng magpagawa sa kwarto, hindi raw pwedeng magkalayo kami, kaya magkatabi. Diyan na kami matutulog, ayan. Natutulog na kami dyan. Okay. At kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, paki-like, share, comment, and subscribe. And pindutin ang notification bell para updated ko kayo sa lahat ng ating mga bagong upload na video. Ayan. Ayan na. Binaliktad din ang kanilang higaan kasi dahil hindi maganda pag ang paghiga ay ang paa natin nakaharap doon sa may pinto. Ayan. Sabi ng mga matatanda. Kaya ayan. I love you all and bye-bye. Thank you.